Kumusta ka na, kaibigan? Nandito na naman ako para samahan ka sa iyong pagtulog. Kung ang mga kwento ko ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, sana'y i-like at i-share mo ito para mas marami pang pusong maabot. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagiging bahagi ng ating munting espasyo. Ngayon, ang gabi ay tahimik na. Dinggin mo. Ang tanging maririnig ay ang bulong ng hangin at ang awit ng mga kuliglig sa di kalayuan. Isang kwento ito tungkol sa dalawang uri ng yaman. Ang isa'y naiipon para sa katawan at ang isa na may umaawit para sa kaluluwa. Ano kayang mas mahalaga? Kaya huminga ka ng malalim. Pakawalan mo ang lahat ng bigat ng maghapon. Sa paanan ng bundok makiling, kung saan ang mga bulaklak ay humihimig, may isang langgam na abala sa paghahanda para sa tag-ulan. At may isang tipaklong na ang tanging yaman ay ang kanyang awit. Higa na, kaibigan. Ipikit mo na ang iyong mga mata. Hayaan mong dalhin ka ng aking tinig sa isang parang napuno ng musika at aral. Matulog ka ng mahimbing sa paanan ng maalamat na bundok makiling, kung saan ang mga ulap ay madalas na yumayakap sa lunti ang tuktok nito. May isang malawak na parang na binabantayan ng katahimikan at ng mga awit. Dito, ang bawat umaga ay isinisilang na may dalang gintong liwanag na dahan-dahang gumagapang sa mga dahon ng gabi. Pinapakislap ang mga butil ng hamog na parang mga mumunting diamante. Ang hangin ay may dalang samyo ng sampagita at ilang-ilang, isang pabangong likas na hinahabi ng kalikasan. Isang maliit at malinaw na sapa ang bumubulong habang dumadaloy sa mga batong bilugan. Ang himig nito'y isang walang katapusang oyayi para sa mga tutubi na naglalaro sa ibabaw nito. Ang mga puno ng mangga ay nakatayo na tila mga mapagkalingang higante. Ang kanilang mga sangay yumuyukod sa bigat ng mga bunga. Nag-aalok ng lilim at pangako ng katamisan. Sa lugar na ito, ang buhay ay hindi minamadali. Ang bawat sandali ay may sariling halaga. At ang panahon ay sinusukat hindi sa oras, kundi sa paglipas ng liwanag at dilim, sa pagdating at paglisan ng mga amihan. Dito nakatira sina Lana na langgam at Tito na tipaklong, dalawang nilalang na may magkaibang sukat ng mundo sa kanilang mga puso. Si Lana ay isang langgam na ang bawat kilos ay may layunin. Ang kanyang mga araw sa tag-araw ay ginugugol sa matiyagang paghahanap at pag-iipon. Para sa kanya, ang kagandahan ay nasa kaayusan at kasaganaan. Ang kanyang tahanan sa ilalim ng mga ugat ng isang matandang puno ng akasya ay hindi lamang isang simpleng tirahan. Ito ay isang obra maestra ng paghahanda. Ang bawat silid ay maingat na hinukay. Ang bawat pasilyo ay makinis at malinis. Ngunit ang kanyang pinakapinagmamalaking likha ay ang kanyang pantry, ang kanyang yaman. Dito, ang bawat butil ng bigas ay maingat na isinasalansan. Ang bawat piraso ng pinatuyong kabuti ay nakahanay ayon sa laki. At ang bawat tuyong talulot ng bulaklak ay nakatago sa isang sulok. Handa nang magbigay ng kaunting tamis sa malamig na mga araw. Kapag tinitingnan ni Lana ang kanyang imbakan, isang malalim na kapayapaan ang bumabalot sa kanya. Hindi ito simpleng pagkain. Ito ang katibayan ng kanyang pagsisikap. Ito ang pangako ng kaligtasan. Ito ang init na yayakap sa kanya at sa kanyang kolonya kapag dumating na ang walang tigil na buhos ng ulan. Hindi niya kinasusuklaman ng saya. Sa katunayan, nakakahanap siya ng malaking kaligayahan sa bigat ng isang butil ng mais sa kanyang likod. Ang bawat pagod niya ay isang ladrilyo na bumubuo sa pader ng katiwasayan para sa hinaharap. Sa kanyang isipan, ang paghahanda ay isang uri ng pagmamahal. Pagmamahal sa sarili at pagmamahal sa kanyang mga kasama. Ang bawat butil ay isang dasal para sa kaligtasan.
Isang awit ng pananagutan na tanging siya lamang ang nakakarinig sa kabilang dako ng parang. Sa ibabaw ng isang malapad na dahon ng saging ay nananahan naman si Tito. Si Tito ay hindi tamad. Siya ay isang alagad ng sining. Ang kanyang mga araw ay hindi sinusukat sa dami ng naipong pagkain, kundi sa dami ng himig na kanyang nalilikha. Ang kanyang biolin, nagawa sa isang pinatigas na tangkay ng talahib at ilang hibla ng gagamba, ay isang karugtong ng kanyang kaluluwa. Kapag tinutugtog niya ito, ang buong parang ay tila humihinto upang makinig. Ang kanyang musika ay hindi lamang mga nota. Ito ay mga kwento. May mga awit siya tungkol sa paghalik ng araw, sa mga bulaklak sa umaga, mga himig tungkol sa malungkot na pag-iisa ng buwan, at mga tugtugin na nagpapasayaw sa mga paru-paro sa kanilang paglipad. Para kay Tito, ang buhay ay isang malaking pagtatanghal at ang bawat sandali ay isang pagkakataon upang lumikha ng kagandahan. Nakikita niya ang kulay sa hangin. Naririnig niya ang ritmo sa pagtahol ng aso sa di kalayuan at nalalasahan niya ang tamis sa katahimikan ng takip silim. Naniniwala siyang ang kaluluwa ay kailangan ding pakainin at ang kanyang musika ang nagsisilbing pagkain, isang uri ng yaman na hindi nasisira at hindi naubos. Ang kanyang motibasyon ay hindi ang takot sa hinaharap, kundi ang pag-ibig sa kasalukuyan. Ang bawat paghila niya sa kanyang arko ay isang pagdiriwang ng buhay mismo, isang paalala na ang pinakamahalagang yaman ay ang mga sandaling nagpapataba ng puso at nagpapangiti sa kaluluwa. Isang maningning na umaga. Habang maingat na pinapasan ni Lana ang isang bilugang buto ng mirasol na mas malaki pa sa kanya, nadaanan niya si Tito. Nakaupo ito sa isang dahon ng gumamela, nakapikit, habang ang kanyang biolin ay humuhuni ng isang masayang himig na tila nag-aanyaya sa araw na lalo pang magningning. Ang musika ay dumadaloy sa hangin, malambing at puno ng sigla. Huminto saglit si Lana, hindi para magpahinga, kundi para pagmasdan ng kanyang kaibigan. Lana, kaibigan. Masayang bati ni Tito, iminumulat ang kanyang mga mata. Kay gandang umaga, halika't pakinggan mo muna itong bagong awit na ginawa ko para sa mga ulap na naglalaro sa langit. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lana. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang pasan. Napakaganda ng iyong awit, Tito. Tunay nga. Ngunit, kasi naman, itong buto ng mirasol ay hindi naman kusang lalakad patungo sa aking pantry. Ang tag-ulan ay may sariling awit at ayaw kong marinig iyon nang walang laman ang aking tahanan. Tumawa si Tito, isang tawang mahina na tila tunog ng mga kampanilya. Hay naku, Lana, ang mga ulan ay nasa kabilang bundok pa. Ang buhay ay napakaikli para sa puro pag-aalala lamang. Ang musika, kaibigan, ay nagpapagaan ng anumang pasan. Halika, sumayaw ka kahit isang kumpas lang. Umiling si Lana, ngunit may lambing sa kanyang mga mata. Sa susunod na lamang, Tito, marami pa akong kailangang gawin. At muli niyang pinasa ng buto at nagpatuloy sa kanyang lakad. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang kaunting pagod. Ngunit nang maisip niya ang kanyang pantry na unti-unti nang napupuno, isang mainit na pakiramdam ng tagumpay ang pumalit dito. Para sa kanya, iyon ang tunay na musika, ang katahimikan ng isang ligtas na hinaharap. Pinanood naman ni Tito si Lana habang papalayo ito. Isang gumagalaw na tuldok ng kasipagan sa luntiang tanawin. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang para sa kanyang kaibigan. Hindi ba nito nakikita ang ganda ng kasalukuyan? Ang perpektong kislap ng araw sa mga dahon? Ang sayaw ng mga alitaptap sa papalubog na dapit hapon?
Para kay Tito, ang pag-iipon para sa kinabukasan ay mahalaga. Ngunit ang paglimot na mabuhay sa ngayon ay isang malaking kalungkutan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagtugtog, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang himig ay may bahid ng kaunting lungkot. Isang awit para sa kaibigang masyadong abala para sumayaw. Hindi lang si Lana at si Tito ang nakatira sa parang. Ang buong komunidad ay umiikot sa kanilang dalawa. Ang mga paru-parong may mga pakpak na kulay bahaghari ay madalas na humihinto sa kanilang paglipad, dumarapo sa mga bulaklak, malapit kay Tito upang makinig sa kanyang mga konsyerto. Ang mga bubuyog ay tila mas mabilis na nakakakuha ng nektar kapag naririnig ang kanyang masiglang tugtugin. Ang mga gagamba ay humihinto sa paghahabi ng kanilang mga sapot na tila sinusubukang hulihin ang mga nota sa kanilang mga hibla. Maging ang mga bulaklak ay tila mas nakabukas at mas matingkad ang kulay kapag naririnig ang musika ni Tito. Ang kanyang sining ang nagbibigay ng kulay at damdamin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Siya ang puso ng parang, samantala ang ibang mga langgam sa kolonya ni Lana ay labis na humahanga sa kanyang dedikasyon. Siya ang kanilang huwaran. "Tingnan ninyo si Lana," sabi ng reynang langgam. "Ang kanyang pantry ay magiging kaligtasan nating lahat. Ang kanyang kasipagan ang pundasyon ng kanilang komunidad. Ang haligi na nagpapanatili sa kanila na matatag, ngunit may isang lihim na hindi alam ng karamihan." Sa gabing iyon, habang si Lana ay nasa loob ng kanyang tahimik at ligtas na pantry, maingat niyang inaayos ang mga pinatuyong dahon ng bayabas. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng kanyang mga paa at ang sarili niyang paghinga. Subalit sa gitna ng katahimikan, may isang himig na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Isang masayang himig na narinig niya kaninang umaga. At nang hindi namamalayan, habang isinasalansan ang huling dahon, si Lana ay nagsimulang humuni ng mahina. Isang pamilyar na kanta tungkol sa mga ulap na naglalaro sa langit. Ang awit ni Tito. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng lupa, ang yaman ni Lana at ang awit ni Tito ay nagtagpo, kahit hindi nila kapwa alam. Lumipas ang mga linggo, at ang ginintuang tag-araw ay unti-unting umabot sa kanyang katanghalian. Ang araw ay tila mas matagal nang nagpapaalam sa bawat dapit hapon. Hinahaplos ang kalangitan ng mga kulay kahil at rosas. Ngunit may isang bagong bulong na nagsimulang gumising sa parang. Isang bulong na dala ng hangin na nagbago ng direksyon. Dati, ang hanging habagat ay mainit at magiliw, nagdadala ng amoy ng mga hinog na prutas. Ngayon, ang amihan ay nagsimulang umihip mula sa hilaga. May dalang lamig na tila nanggagaling sa malalayong bundok. Ito'y isang banayad na paalala. Isang pahiwatig na ang panahon ng kapayapaan at kasaganaan ay malapit nang magkaroon ng mahabang pamamahinga. Ang mga dahon na dati matatag sa kanilang mga sanga ay nagsimulang bumitaw ng isa-isa, sumasayaw pababa sa lupa sa isang malungkot na ritmo. Ang langit na dati walang bahid ng ulap ay nagkaroon na ng mga kumpol ng kulay abong panganurin sa abot tanaw. Mga aninong dahan-dahang gumagapang, nagbabadya ng pagbabago. Para kay Lana, ang mga senyas na ito ay hindi isang sorpresa. Ito ang kanyang pinaghahandaan. Ang bawat pagbabago sa hangin, ang bawat tuyong dahon na nalalaglag ay isang hudyat na nagpapatibay sa kanyang layunin. Ang kanyang paggawa ay nag-ibayo. Ang kanyang mga kilos ay naging mas mabilis, mas tiyak. Kung dati ay naglalakbay siya nang may panakanakang paghinto para pagmasdan ang paligid, ngayon ang kanyang landas ay diretso mula sa pinagkukunan ng pagkain patungo sa kanyang tahanan. Ang kanyang pantry ay halos puno na.
Ang mga hanay ng butil ay umaabot na hanggang sa kisame ng kanyang silid-imbakan. Ang mga pinatuyong prutas ay nakasalansa ng perpekto. Ang kanilang mga kulay ay tila mga hiyas sa kadiliman. Ngunit hindi pa siya kontento. Ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol din sa katatagan ng tahanan. Gamit ang maliliit na piraso ng luwad na kanyang tinitipon mula sa pampang ng sapa, maingat niyang tinakpan ang bawat siwang sa kanilang pugad. Bawat butas na maaaring pasukin ng lamig o ng tubig ay kanyang siniliyuhan. Nagdala siya ng mga tuyong dahon at ipinantakip sa bukana ng kanilang tirahan, isang harang laban sa malakas na hangin at ulan. Habang siya'y nagtatrabaho, ang kanyang mga kasamang langgam ay tumutulong. Bawat isa'y may kanya-kanyang gawain, ngunit sila na ang arkitekto ng kanilang kaligtasan. Tinitingnan niya ang kanyang gawa ng may pagmamalaki. Ang kanilang tahanan ay isang muog, isang santuwaryo na handang salubungin ang bagsik ng kalangitan. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Tito ang pagbabago. Ngunit hindi ito nagdulot sa kanya ng pagmamadali para mag-ipon. Sa halip, ito'y nagdulot ng pagbabago sa kanyang musika. Ang kanyang mga himig na dati puno ng walang hanggang saya at sigla ng tag-araw ay nagsimulang magkaroon ng bagong lalim. Ang kanyang biolin ay nagsimulang tumugtog ng mga awit na may halong pangungulila. May mga himig siya tungkol sa pamamaalam ng araw, kung paano nito dahan-dahang binabawi ang kanyang ginintuang liwanag. May mga kanta tungkol sa mga ulap na naglalakbay, mga malulungkot na anino na dumadaan sa lunti ang parang. Ang kanyang musika ay naging mas marahan, mas mapagnilay-nilay. Ito ay hindi na isang paanyaya sa pagsasayaw, kundi isang paanyaya sa pag-alala at pagdamdam. Ang mga kulisap na nakikinig sa kanya ay hindi na sumasayaw. Sa halip sila'y nananatiling tahimik, nakikinig ng may paggalang. Hinahayaan ang bawat nota na tumagos sa kanilang mga puso. Naintindihan nila, ang musika ni Tito ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito rin ay para sa pag-unawa sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan ng kanyang sining, binibigyan niya ng boses ang kalungkutan ng parang sa nalalapit na paglisan ng tag-araw. Isang hapon, habang ang araw ay nagpipinta ng huli nitong mga kulay sa langit, alam ni Tito na oras na. Nagpasya siyang magdaos ng isang huling konsyerto, isang end of summer concert, isang pasasalamat at pamamaalam sa panahong nagbigay sa kanila ng labis na kagalakan. Ipinamahagi ng mga paru-paro ang balita sa buong parang. Mula sa pinakamaliit na kuto hanggang sa pinakamalaking salagubang, lahat ay inanyayahan. Nagtipon sila sa isang maliit na espasyo kung saan ang mga ligaw na damo ay bumubuo ng isang likas na ampitheatro. Ang mga alitaptap, kahit hindi paganap ang dilim, ay nagsimula ng mag-ipon. Ang kanilang mga ilaw ay kumikislap na parang mga bituin na bumaba mula sa langit upang manood. Sila ang magsisilbing ilaw sa kanyang entablado. Nang tumayo si Tito sa gitna, sa ibabaw ng isang patag na bato, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa lahat. Itinaas niya ang kanyang biolin at sa unang paghila ng kanyang arko, isang himig ang umaling-awngaw. Isang himig na naglalaman ng lahat ng alaala ng tag-araw. Ang musika ay nagsimula sa isang malambing na kwento ng unang silahis ng araw sa umaga. Pagkatapos, ito'y naging masigla. Ipinapaalala ang mga araw ng paglalaro at pagtawa. Narinig sa kanyang mga nuta ang pag-aspas ng mga pakpak ng tutubi, ang pag-aawit ng mga ibon, ang banayad na pag-agos ng sapa. Bawat alaala ng tag-araw ay isinalin niya sa musika. Ang buong komunidad ay nakikinig, nabibighani. Ang ilan ay nakapikit,
muling binabalikan ang mga masasayang sandali. Ang iba na may nakatingin kay Tito, namamangha sa kanyang talento na gawing tunog ang kanilang mga damdamin, hindi kalayuan. Sa bukana ng kanyang pugad na halos selyado na, narinig nila na ang musika. Katatapos niya lang ilagay ang huling piraso ng tuyong dahon sa kanilang pasukan. Handa na siya, handa na sila. Ngunit nang marinig niya ang malungkot, ngunit magandang himig na yon, bigla siyang natigilan. Ang kanyang mga galamay na kanina'y abala ay biglang huminto. Lumapit siya sa maliit na siwang na kanyang iniwan, sapat lamang para makita ang nagkikislapang mga ilaw ng alitaptap sa di kalayuan. Hindi niya makita si Tito, ngunit ang kanyang musika ay malinaw na dumadaloy patungo sa kanya. Isang ilog ng tunog sa papalapit na gabi. Nakatayo lang siya roon, nakikinig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito ay hindi takot. Ito ay hindi pag-aalala. Ito ay isang uri ng panghihinayang. Isang malalim na pagkaunawa na may isang bagay na maglalaho kasama ng tag-araw. Isang bagay na hindi kayang itabi sa isang pantry. Ang musika. Ang kagalakan na dala nito sa sandaling iyon. Sa ilalim ng papalubog na araw, naunawaan ni Lana na habang siya'y abala sa paghahanda para mabuhay, si Tito naman ay abala sa pagbibigay ng dahilan kung bakit sulit ang mabuhay. At habang ang huling nota ng biolin ni Tito ay dahan-dahang naglaho sa malamig na hangin, isang malalim na katahimikan ang pumalit. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Lana ang isang kakaibang lungkot at isang malalim na pasasalamat para sa kanyang kaibigang alagad ng si Hining. Ang bulong ng amihan ay naging isang sigaw ng pamamaalam. Hindi nagtagal, ang bulong ng amihan ay naging isang sigaw. Ang mga kulay abong ulap na dati nasa abot tanaw lamang ay tuluyan ng nilamon ang bughaw na kalangitan. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa parang isang katahimikang naghihintay. At pagkatapos, dumating ito. Ang unang patak. Isang munting perlas ng tubig na malumanay na pumatak sa isang dahon ng makahiya na mabilis namang nagsara. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang mahinang tunog ay naging isang marahang pagtapik sa buong parang. At maya-maya pa, ang marahang pagtapik ay naging isang malakas na pagtambol. Bumuhos ang ulan. Isang ulan na hindi nagbibiro. Ang bawat patak ay malaki at mabigat. Walang awang humahampas sa lupa, sa mga dahon at sa mga bulaklak. Ang parang na dati puno ng buhay at galaw ay biglang naglaho. Ang mga paru-paro ay nagtago sa ilalim ng mga malalapad na dahon. Ang mga tutubi ay sumilong sa mga siwang ng mga kawayan. Bawat nilalang ay nagmamadaling naghanap ng kanlungan. Tumatakbo mula sa bigla ang pagbuhos, na tila ba ang langit mismo ay umiiyak. Ang masayang tag-araw ay opisyal nang nagpaalam, at ang mahaba at malungkot na panahon ng tag-ulan ay nagsimula na. Sa loob ng kanyang tahanan sa ilalim ng mga ugat ng puno ng akasya, si Lana ay nakadungaw mula sa isang maliit na siwang na kanyang iniwan. Pinapanood niya ang pagbuhos ng ulan sa labas. Dito sa loob, ang lahat ay payapa. Ang hangin ay mainit-init at ang amoy ng lupa at ng mga naimbak na pagkain ay lumilikha ng isang pakiramdam ng lubos na kaginhawaan. Ligtas siya. Ligtas ang kanyang kolonya. Pinalingan niya ng tingin ang kanyang pantry. Ang liwanag mula sa labas na tumatago sa siwang ay nagbibigay ng kaunting ilaw sa kanyang yaman. Ang mga butil ay kumikinang na parang ginto. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang pag-aalala ay nagbunga. Isang malalim na buntong hininga ng kasiyahan ang kanyang pinakawalan. Ito na yon, ang kapayapaan na kanyang pinapangarap.
ang katiwasayan na kanyang pinaghirapan. Sa unang araw ng ulan, si Lana ay masaya. Siya at ang kanyang mga kasama ay nagkaroon ng isang maliit na piging. Kinakain ang ilan sa mga pinakamatamis na pinatuyong prutas. Nagkuwentuhan sila, nagpahinga. Ngunit pagsapit ng ikalawang araw, may nagsimulang magbago. Ang ulan sa labas ay hindi tumitila. Ang tunog nito ay naging isang palagiang ingay sa kanilang bahay. Isang walang katapusang tok-tok-tok sa kanilang bubungan na gawa sa lupa. Noong una, ito'y nakakampante. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay nagsimulang mawala ng kahulugan. Naging isa na lamang itong ingay na walang kaluluwa. At sa ilalim ng ingay na iyon, may isang bagay na napansin si Lana. Isang bagay na wala, katahimikan. Ngunit hindi ito ang katahimikan na kanyang nakasanayan sa loob ng kanyang pantry. Isang katahimikang puno ng kapayapaan. Ito ay isang katahimikang hungkag. Isang katahimikang mabigat. Naglakad-lakad sila na sa loob ng kanilang pugad. Ang bawat sulok ay perpekto. Ang lahat ay nasa ayos. Ngunit bakit parang may kulang? Bakit parang ang init ng kanilang tahanan ay hindi sapat para pawiin ang isang uri ng lamig na nagsisimulang gumapang sa kanyang puso? Doon niya napagtanto. Ang nawawala ay ang musika. Walang awit mula sa labas. Walang himig ng biolin ni Tito na sumasabay sa patak ng ulan. Ang tanging naririnig niya ay ang monotono, walang buhay na ritmo ng bagyo. Ang katahimikan na iniwan ng musika ni Tito ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng ulan. Mas mabigat. At sa unang pagkakataon, habang nakaupo sa gitna ng kanyang saganang yaman, naramdaman ni Lana ang isang uri ng kahirapan na hindi niya kailanman inakala. Samantala, sa kabilang bahagi ng parang, si Tito ay nakasilong sa ilalim ng isang malaking kabuti na kulay pula na may puting mga batik. Ang kabuti ay sapat na upang mapanatili siyang tuyo, ngunit hindi sapat upang bigyan siya ng init. Nilalamig siya. Ang manipis na hamog ay tila tumatagos sa kanyang katawan at gutom na siya. Wala siyang naipon na pagkain. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Isang masakit na paalala ng kanyang kapabayaan. Ngunit ang pisikal na gutom na kanyang nararamdaman ay hindi maikukumpara sa bigat na kanyang nararamdaman sa kanyang puso. Siya ay nag-iisa. Ang buong parang na dati kanyang entablado ay ngayon ay isang malawak na kulay abong kawalan. Walang mga paru-parong sumasayaw. Walang mga bubuyog na nakikinig. Walang mga alitap-tap na nagbibigay liwanag. Siya at ang kanyang biolin ay magkasama sa ilalim ng kabuti. Dalawang nilalang na nilikha para sa araw. Ngayon ay bilanggo ng ulan. Sinubukan niyang tumugtog. Itinaas niya ang kanyang biolin at sinubukang lumikha ng isang masayang himig. Isang awit na lalaban sa kalungkutan ng panahon. Ngunit ang tunog na lumabas ay mahina at garalgal. Ang lamig ay nakaapekto sa kanyang mga daliri at sa mga kwerdas ng kanyang instrumento. At ang kaunting tunog na kanyang nagawa ay agad na nilamon ng malakas na dagundong ng ulan. Walang nakakarinig. Kahit siya mismo ay halos hindi marinig ang sariling musika. Itinigil niya ang pagtugtog. Walang saysay. Ang kanyang sining na nagbibigay buhay sa buong parang ay walang kapangyarihan dito. Ito'y isang bulong na nalulunod sa isang sigaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Tito na siya'y walang silbi. Ang kanyang musika, ang kanyang pinakamahalagang yaman, ay hindi siya kayang pakainin. Hindi siya kayang painitin. Hindi siya kayang aliwin sa gitna ng kanyang pag-iisa. Tumingin siya sa malayo, sa walang katapusang kurtina ng ulan. Ang lahat ay kulay abo, ang lahat ay basa, at sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman niya ang isang matinding paangungulila. Hindi lamang sa araw, kundi sa isang ngiti.
sa isang palakpak, sa isang kaibigan na abala sa pag-iipon ng butil. Ang katahimikan sa ilalim ng kanyang kabuti ay hindi payapa. Ito ay isang nakabibinging paalala ng kanyang kalungkutan. At sa magkabilang dulo ng parang, sa gitna ng walang katapusang ulan, dalawang puso ang sabay na nakaramdam ng gutom. Isang gutom na hindi kayang punan ng pagkain lamang, at isang gutom na hindi kayang pawiin ng musika lamang. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, at sa bawat patak nito, ang katahimikan sa pagitan ni Lana at Tito ay lalong lumalalim at bumibigat. Lumipas ang 3 araw, at ang ulan ay tila walang balak tumigil. Sa loob ng mainit na pugad ng mga langgam, ang kasaganaan ay nagsimulang mag-iba ng lasa. Ang hangin ay mabigat, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa labis na katahimikan. Si Lana ay hindi na mapakali. Paulit-ulit niyang sinusuri ang kanyang pantry. Ang bawat butil ay nasa tamang lugar. Ang bawat dahon ay perpektong tuyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang yaman, isang pakiramdam ng kahungkagan ang unti-unting lumalamon sa kanya. Ang kaligtasan na kanyang pinaghirapan ay nagsimulang magmistulang isang magandang kulungan. Ang tunog ng ulan sa labas, na dati isang oyayi ng katiwasayan, ay ngayon ay isang paulit-ulit na paghampas sa pinto ng kanyang kabalayan. Tok, tok, tok. Bawat patak ay isang tanong. Para saan ang lahat ng ito? Para saan ang mabuhay kung ang kapalit ay ang ganitong kabigat na katahimikan? Hindi na niya ito matiis. Ang alaala ng huling konsyerto ni Tito ay bumalik sa kanya ng buong linaw. Ang himig na iyon, na puno ng lungkot at ganda, ay mas hinahanap-hanap niya ngayon kaysa sa pinakamatamis na pulot na kanyang naimbak. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyong mas malakas kaysa sa kanyang takot sa bagyo. Kailangan niyang hanapin si Tito. Kailangan niyang marinig muli ang kanyang musika. Ang katahimikan sa kanyang bahay ay mas nakakatakot na kaysa sa ulan sa labas. Gumawa siya ng isang plano. Mula sa isang matigas na balat ng mani na dati niyang itinabi, gumawa siya ng isang maliit na helmet. Ito'y isang munting panangga laban sa malalaking patak ng ulan. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang pantry. Maingat siyang pumili ng ilan sa mga pinakamasarap na pinatuyong kabuti at ilang piraso ng matamis na berry. Maingat niya itong ibinalot sa isang malaking dahon. Ito ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang alay ng pasasalamat para sa lahat ng musikang ibinahagi ni Tito noong tag-araw. Huminga siya ng malalim, isinuot ang kanyang helmet na gawa sa balat ng mani, at buong tapang na binuksan ng bahagya ang selyadong pasukan ng kanilang tahanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, hinarap niya ang mundo sa labas, ang parang ay halos hindi na makilala. Ang masiglang luntian ay napalitan ng madilim na kulay berde at kulay tsokolate. Ang mga sapa ay naging rumaragasang ilog. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang malaking bato na bumabagsak mula sa langit. Para sa isang maliit na langgam na tulad ni Lana, ang paglalakbay ay isang malaking panganib, ngunit hindi siya natinag. Ang imahe ni Tito sa kanyang isipan, ang kanyang masayang ngiti, ang paraan ng pagpikit niya kapag tumutugtog, ang nagbigay sa kanya ng lakas. Maingat siyang naglakad, umiiwas sa mga malalaking sanaw na para ng mga lawa. Sumilong siya sa ilalim ng mga dahon kapag masyadong lumalakas ang buhos. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa hangin at sa tubig. Tinuntun niya ang alaala ng lugar kung saan huling nagtanghal si Tito. Umaasang nandoon pa rin ito. Naglakbay siya patungo sa kinaroroonan ng malaking pulang kabuti.
ang tanging palatandaan sa gitna ng nagbabagong tanawin. At doon, sa ilalim ng kanlungan ng kabuti, nakita niya ito, si Tito. Ngunit hindi ito ang Tito na kanyang kilala. Hindi ito ang masiglang tipaklong na nagpapasayaw sa buong parang. Ang Tito na kanyang natagpuan ay isang maliit at nangungulilang anino. Nakayuko ito, yakap-yakap ang kanyang biolin na tila ito na lamang ang natitirang kaibigan niya sa mundo. Ang kanyang mga pakpak ay bagsak at ang kanyang mga mata na dati puno ng kislap ay ngayon ay malungkot at walang buhay. Siya'y nanginginig. Ngunit alam ni Lana na hindi lamang ito dahil sa lamig. Ito ay panginginig na dulot ng kalungkutan, ng pag-iisa. Dahan-dahang lumapit si Lana. Ang tunog ng kanyang mga paa ay nalunod sa ingay ng ulan. Tito, mahinang tawag niya. Nag-angat ng tingin si Tito. Gulat na gulat siyang makita si Lana doon. Basang-basa ngunit buo ang loob. Lana, bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Anong ginagawa mo rito? Grabe, ang lakas ng ulan, hala ka dyan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lana. Inilapag niya ang dala niyang balutan ng pagkain. Hindi ko na matiis ang katahimikan, sabi niya sa isang tinig na matatag, sa kabila ng dagundong ng bagyo. Ang iyong musika, hinahanap-hanap ko. Hindi makapagsalita si Tito. Ang mga salitang iyon ay mas mainit pa kaysa sa anumang kumot. Ang isang langgam na simbolo ng kasipagan at paghahanda ay lumabas sa gitna ng bagyo para lamang hanapin ang kanyang musika. Halika, pag-anyaya ni Lana, iniabot ang kanyang galamay. Sumama ka sa aking tahanan, mainit doon at may marami tayong pagkain. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Tito, humalo sa mga patak ng ulan sa kanyang mukha. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan lamang siyang tumango. Sa tulong ni Lana, maingat silang naglakbay pabalik sa pugad ng mga langgam. Ang paglalakbay pabalik ay tila mas madali dahil ngayon hindi na sila nag-iisa. Pagpasok nila sa pugad, isang alon ng init ang sumalubong sa kanila. Ang kaibahan mula sa malamig na mundo sa labas ay kapansin-pansin. Ang amoy ng lupa, ng mga butil, at ng tuyong dahon ay bumalot sa kanila. Ipinakita nila na kay Tito ang isang tahimik na sulok kung saan maaari siyang magpahinga. Ibinigay niya rito ang mga kabuti at berry. Si Tito ay kumain ng dahan-dahan. Bawat kagat ay puno ng pasasalamat. Ang init ay unti-unting bumalik sa kanyang katawan. Ang kulay ay unti-unting nanumbalik sa kanyang mga pisngi. At habang kumakain, ang bigat sa kanyang puso ay nagsimulang gumaan. Nang siya'y mabusog at makapagpahinga, kinuha ni Tito ang kanyang biolin. Tumingin siya kay Lana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang damdaming hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Hindi niya kailangang magsalita. Itinaas niya ang kanyang biolin sa kanyang balikat at nagsimulang tumugtog. Ngunit ang musikang lumabas ay iba. Hindi ito ang malakas at masiglang mga tugtugin ng tag-araw. Hindi rin ito ang malungkot na himig ng pamamaalam. Ang musikang kanyang tinugtog ay isang bagay na bago. Ito ay malambing, malalim, at puno ng kapayapaan. Bawat nota ay tila isang patak ng pulot na dahan-dahang dumadaloy. Ang himig ay hindi sumisigaw. Ito'y bumubulong. At ang pinakakamangha-mangha sa lahat, ang kanyang musika ay hindi nilalabanan ang tunog ng ulan sa labas. Sa halip, ito'y sumasabay dito. Ang pagtambol ng ulan sa kanilang bubong ay naging bahagi ng ritmo. Ang tok-tok-tok na dati nakakabingi ay ngayon ay naging isang perpektong kasaliw sa malambing na himig ng biolin.
Ang ingay ng bagyo at ang awit ng tipaklong ay naging isang magandang simponya. Isang himig na nilikha sa ilalim ng lupa. Nakatayo si Lana sa isang sulok, nakikinig. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang buong katawan. Napuno ng musika ang bawat sulok ng kanyang tahanan. Pinapawi ang mabigat na katahimikan na bumalot dito sa loob ng maraming araw. Tumingin siya sa kanyang pantry na puno ng pagkain. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tito na nakapikit habang tumutugtog. Ang kanyang kaluluwa'y muling nabubuhay. At sa wakas, naunawaan niya. Ang kanyang yaman ay sapat upang panatilihing buhay ang katawan. Ngunit ang awit ni Tito, iyon ang nagpapanatili sa kaluluwang buhay. Ito ang init. Ito ang kulang. Ito ang himig na nagbibigay kahulugan sa lahat ng kanyang paghihirap. Ito ang tunay na yaman na hindi niya alam na kanyang hinahanap. Lumipas pa ang maraming tag-araw at tag-ulan sa paanan ng bundok makiling. Ang parang ay nanatiling luntian at masagana. Ang kwento ni Lana at Tito ay naging isang himig na kinakanta ng hangin. Isang kwentong bumubulong sa bawat bagong henerasyon ng mga langgam at tipaklong. Isang dapit hapon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, magkatabing nakaupo ang matanda ng si Lana at si Tito. Ang kanilang mga kilos ay mas mabagal na. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng parehong init. Pinapanood nila ang mga alitaptap na nagsisimulang sumayaw. Ang kanilang mga ilaw ay kumikislap tulad noong unang panahon. Inabot ni Lana ang isang perpektong butil ng palay kay Tito. Isang alay na hindi na kailangan ng salita. Tinanggap ito ni Tito nang may ngiti. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang luma ng biolin. Ang tunog nito ay hindi na kasing lakas ng dati, ngunit mas malalim na ang kahulugan. Tumugtog siya ng isang himig na napakapayak, isang himig na hindi masaya at hindi rin malungkot. Ito'y isang himig ng kapayapaan, isang awit ng pasasalamat para sa isang buhay na puno. Isang awit na nagsasabing ang tunay na yaman ay hindi ang pagkain o ang musika, kundi ang isang kaibigan na kasama mong magbahagi ng dalawa. Ang kanilang katawan ay pinakain ng yaman ni Lana. Ang kanilang kaluluwa ay pinuno ng awit ni Tito. At ang kanilang mga puso ay pinag-isa ng kanilang pag-unawa. At doon, sa paglubog ng araw, ang kanilang katahimikan ay naging isang magandang musika. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Sana'y ang kwentong ito ay nagbigay ng init sa iyong puso. Ang bawat salita ay isang munting alay para sa iyong pagpapahinga. Sa susunod nating pagkikita, isa na namang pinto ng hiwaga ang ating bubuksan. Isang bagong paglalakbay ang ating haharapin. Hanggang sa muli, magandang gabi.